Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Hindi niya ako kapatid pero kilala ko siya, ay hindi niya magagawang magnakaw. Mahinahong sabi ni Shelly. Pero isang fact na nagnakaw siya, sabi ng pulis. Dagdag pa nito sa magulang ni Daryl, totoong nagnakaw ang anak ninyo ng ilang cellphones. Sobrang secretive ang undercover na ginagawa nila, at walang ibang dapat makaalam nito. Pero ayon sa kanilang standard operating procedures ay dapat na ipaalam ito sa miyembro ng pamilya. Nagsalita ang naiinis at hindi makapaniwalang si Luna, si Daryl. Magnanakaw ng mga cellphone. Impossible. Kaya bakit naman siya gagawa ng ganoong bagay? Isa itong pagkakamali. Nagsalita ang nabulabog at naiinis na si Daniel habang nasa higaan, o isa itong pagkakamali. Kinamumuhian ni Daryl ang mga magnanakaw mula noong bata pa lamang siya. Kaya bakit naman magiging isa siya sa mga ito? Inabot ng pulis ang file at profesional na sinabi, yun ang hindi ko alam, pero tingnan nyo na lamang ang file kung iniisip niyong nahuli namin ang maling tao. Napaupo sa sahig si Luna at Daniel nang makita si Daryl na nakasuot ng inmate uniform. Pamilya Landons. Nasa living room ang nakalong dress na si Lily habang nakaupo at kumakanta ng live sa harap ng computer. Sobrang ganda niya. Malaki ang ngiti ni Samantha nang samahan nito si Lily. Nagsimula sa ilang daang fans, at matapos lamang ang ilang araw, ay dumami na ang views ni Lily sa kanyang live stream at umabot ng libo-libong daan ang views. Mahalaga ang mabilis na pagdami ng views sa live streaming platform. Biglang nag-appear ang misteryosong fan ni Lily na si Hill. Nagsesend ito ng mga regalo na nagkakahalaga ng libo-libong daan dahilan kung bakit sumikat ang live stream ni Lily at nag-appear sa main page ng FB. Sobrang na-excite si Lily at gusto nitong magpasalamat. Pero sa tuwing natatapos itong mag-send ng mga regalo, ay kaagad itong nag-o-offline. Lily, mukhang mahal ka ng fan na yon, siguro ay isa siyang boss ng malaking kumpanya kaya dapat kang magmaintain ng mabuting pakikisama sa kanya. Masayang sabi ni Samantha. Tumango si Lily, kung hindi dahil kay Hill ay hindi siya masyadong kikita ng pera. Napansin ko rin na hindi nababawasan ang views kahit na hindi ka masyadong nagli-live stream ng ilang araw. Nire-recommend ka pa rin ng Longya live stream, bakit kaya? Nagtatakang sabi ni Samantha. Siguro kasi maganda ako, masiglang sabi ni Lily. Natawa ang dalawa. Siguro nga. Ang anak ko ang pinakamaganda. Dagdag ni Samantha. Ring. Nagtatakang nagkatinginan ang dalawa nang biglang nag-ring ang phone ni Lily. 110. Emergency number. Baka scam call to. Siguradong scammer yan. Tingnan natin kung ano ang magagawa ko sa caller na to. Sabi ni Samantha at sinagot ang tawag ng naka-loudspeaker. Hello, ito ba si MS Landon? Mula ako sa City Police. Sabi ng isang lalaki. Alam nila ang pangalan nito. Mukhang hindi naman scam. Ako nga, anong problema? Sagot ni Lily. Naaresto ang asawa mong si Daryl Darby dahil sa mga krimen na ginawa nito, malinaw na sabi ng office. Ano? Nanginginig at kinakabahan na nagsalita si Lily, anong ginawa niya? Nagnakaw siya ng 2 iPhone. Umamin siya kaagad ng mahuli at pinatawad ng may-ari ng store. Pero may sentensyang 2 buwan na pagkakabilanggo ang ginawa niya. Kailangan namin kayong balitaan dahil kayo ang asawa niya. Eksplanasyon ng officer at sabay baba ng tawag. Hindi napigilan ni Samantha na matawa. Lily, tingnan mo ang talunan na yan. Nagnakaw pa siya ng iPhones. Isang kahihiyan. Nakakagalaw ng maayos ang lalaking iyan pero nagnanakaw lang. Sinasabi ko sa'yo, pinakamagandang desisyon ang ginawa mo, naiwan siya. Pero, napakagat ng labi si Lily. Hindi siya makapaniwala na magagawa iyon ni Daryl. Pero pulis na ang nagparating ng balita at sino namang mimimik noon, sa presinto. May 3 free time sa isang araw ang mga inmates at lahat ng ito ay pagkatapos kumain. May mga naglalakihang tao ang naglalaro sa basketball court, excited ang mga ito kahit na hindi sila kagalingan. Ang mga hindi naglalaro ay nag-cheer sa gilid. Pero may isang tao na tahimik lamang na nagbabasa ng libro.
Mukha siyang nasa 30s or 40s, nasa gitna ang hati ng buhok nito at mukhang geeky. Agad na nagka-interes si Daryl sa tao na ito dahil mas pinili nitong magbasa tuwing free time kaysa makihalubilo sa iba. Bahagyang tiningnan ni Daryl ang litrato ni Chester na binigay ni Megan at napagtantong ito pala ang target nila. Hindi maring totoo na ito ang sinasabi ni Megan bilang isang high-ranking member ng Eternal Life Palace dahil dapat ay mukha itong makapangyarihan. Pero ang lalaki sa harap nito ay may mahinang aura kaya baka isa lamang siyang level 1 master. Isa pa, mukha talagang geeky at mahina itong si Chester. Ang libro na binabasa nito ay Sun Tzu's Art of War. Sinong magbabasa ng librong iyon sa loob ng presinto? Natatawang naisip ni Daryl. Nag-isip ito kung paano ang magandang pag-approach sa lalaki nang may tumamang bola sa ulo ni Chester. BM! Halos mahimatay si Chester, lumipad ang libro at ilang gamit nito. Oh no, pesensya na nadulas ang bola sa kamay ko, sarkastikong sabi ng isang malaking lalaki. Pamilyar ang mukha ng malaking lalaki, hindi kaya, Trent Young. Halos matawa si Daryl. Ang lalaki ay si Trent Young. Halos nagsamantala ito kay Lily kaya naman binugbog siya ni Daryl at nakulong dahil sa dinulot nitong kaguluhan. Haha! Hindi pa pala siya nakakalabas. Namamanghang naisip ni Daryl. Mahilig manakit si Trent Young kahit na may-ari siya ng Martial Club at hindi na bago sa kanya ang maglabas-pasok sa presinto. Ang buhay sa presinto ay dog-eat-dog kung saan ang malakas ay nambibiktima ng mahihina, mayaman man o mahirap, kailangan mong sumunod sa rules sa loob ng presinto. Pero naiiba si Trent Young dahil kaya nitong lumaban. Mayroon din siyang ilang alagad kaya napakayabang nito sa loob ng presinto. Hindi pa napapansin ni Trent si Daryl ng mga sandaling iyon. Si Chester lamang ang nakikita nito, ilang araw nang nasa presinto ang nerd na iyon, pero hindi niya pa rin alam ang rules. Sino siya para hindi alam minyon? Sa isip-isip ni Trent, ang prison leader na nag-aastang mataas at matapang as if isa siyang prison master. Nag-iinit ang ulo ni Trent tuwing nakikita ito na nagbabasa ng libro sa gilid ng court. Sino siya para gawing library ang basketball court? Kaya binato na lamang ito ni Trent ng bola nang dahil sa inis. Tila ba nakakita si Chester ng gold stars habang hinahanap ang salamin nito sa sahig. Nang makita na niya ito, agad siyang binatong muli ni Trent ng bola. BM! Malakas na natamaan ang mukha ni Chester. Tumayo ito at malamig na nagsalita, anong problema mo? Puno ito ng galit, sa kasamaang palad ay napunta siya sa presinto, at walang magawa kahit na high-rank member ito sa Eternal Life Palace sect. Paanong nabubuli lamang ito ng ordinaryong tao? Gusto lamang niyang magbasa ng libro ng tahimik. Anong problema ko? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na naglalaro ang ko basketball? Naapektuhan ang vibes ko pag nakikita kong nagbabasa ka, hindi resonableng sabi ni Trent. Tiningnan nito ang libro at nagsalita. MY, Sun Tzu's Art of War. Mukhang may edukado rito, anong gagawin mo dito? Maglilid ng army para sa gyera. Nabubuhay na tayo ngayon sa high-tech era at out of date na itong libro, idiot. Tinuro ni Trent ang bola at malamig na nagsalita, pulutin mo ang bola, at umalis ka dito dala ang libro mo. Galit si Chester pero hindi nito nagawang magsalita. Bingi ka ba? Hindi mo ba'y narinig ang sinsabi ng leader natin? Pulutin mo ang bola. Sino ka para titigan si Trent? Naghahanap ka ba ng gulo? Tumitig kay Chester ang ilan sa mga tagasunod ni Trent, handang umatak sa oras na mag-signal si Trent. Malamig na natawa si Daryl sa mga nakita. Hindi niya maisip na ang mga taong iyon ay may lakas ng loob para bulihin si Chester dahil walaan man itong ginagawang masama. Napalingon si Trent sa direksyon ni Daryl at nagtagpo ang kanilang mga mata. Nagulat ito at nagalit, Motherfucker, ikaw. Bakit ba lagi kitang nakikita? Dali-dali itong lumapit kay Daryl upang makipag-away. Nang dahil kay Daryl kung bakit siya nasa presinto, kaya naman paniguradong pag-iinitan ito. Susuntukin na sana nito si Daryl pero agad siyang huminto. Hayop, anong nangyayari? Level 2 master lamang siya noong nakaraan, di ba? Paano siya nakaakyat sa pagiging level 4 master sa maiksing panahon? Hindi ko siya kayang talunin ng mag-isa. Sa isip-isip ni Trent.
Kumaway ito sa mga tagasunod at nag-utos, "Mga kapatid, bubugin natin to." May mga pumaligid kay Daryl. Maraming tagasunod si Trent sa loob ng presinto, kahit anong utos nito, at susundin nila. Mahinahong nagsalita si Daryl, "Kakapasok ko lang, ayaw ko ng gulo, kaya pakiusap huwag niyo puwersahin ang mga kamay ko." Nang sandaling iyon ay pinulot na ni Chester ang kanyang libro, at ilang gamit, tumayo at tumingin kay Daryl. Bakit napakakalmado pa rin ito kahit napakadami ng nakapalibot na kalaban? Paniguradong malakas siya. Napansin ni Daryl na nakatingin sa kanya si Chester, pero hindi ito nag-react. Binalaan ito ni Megan na mapagkunwari si Chester, kaya naman para hindi ito magtaka, ay hindi dapat na ipakita ni Daryl ang mastery. Nang may lumapit at sumigaw na prison guard, "Anong ginagawa niyo? Gusto niyo bang i-extend ang parusa niyo?" Nagnigning ang mga mata ni Daryl nang makita niya ang magandang prison guard. "Officer, hindi kami nag-aaway haha. Nagkakalokohan lang kami." Natatawang sabi ni Trent. Walang nagtatangkang magyabang sa loob ng presinto. Tinitigan sila ng officer sabay umalis. Bumuling ito, "Huwag niyo bulihin ang baguhan." Alam nitong magnanakaw ang baguhang si Daryl. Kaya paniguradong mababa ang magiging tingin ng ibang inmates sa kanya, at mabubuli ni Trent pati na rin ng mga kasamahan nito. Mahihirapan siya dito. Pagbuntong hininga nito. "Kapatid, anong gagawin natin sa Daryl na yon?" tanong ng isang follower kay Daryl habang kumakain. Malamig na sumagot si Trent, "Huwag kang mag-alala. Matatalo natin si Daryl sa pamamagitan ni Chester. Mawawala ang yabang niyan paag nakita ni Daryl na binubuli si Chester." "Magandang ideya yan. Nakakamangha ka talaga, Trent." Iniidolo ng mga tagasunod si Trent. Perpekto sa mga mata nito ang lahat ng gawin ni Trent. Pagtapos ng lunch, sabay na nag-CR si Daryl at Chester habang nasa toilet break. Dumating si Trent at mga tagasunod nito, pinalibutan si Chester, at naihi ito sa salawal. Talagang nakakadiri. Sobra ang galit ni Chester pero nagpigil pa rin ito. Nakakalungkot lamang na hindi pa ito ang huli. Habang nagdi-dinner, dumaan si Trent sa pwesto ni Chester at dumura sa pagkain nito. Nakita ng lahat ang pangyayari. Napakahalaga ng pagkain sa loob ng presinto, magugutom ka kung hindi ka kakain. Napangiwi ang mukha ni Chester, hindi na niya mapigilan ang sarili. Tumayo ang may namumulang mata si Chester at tumitig kay Trent. "Nakatira tayo sa iisang bubong, anong problema mo? Hindi pa ito nakakaranas na magdusa sa Eternal Life Palace, kaya naman naninibago ito nang nabubuli ang kagaya niyang high-rank member." "Wow, galit na ang may pagkasnob na nerd." Kutian ni Trent. Pagkatapos ay sinampal nito si Chester. Slap! Hindi naman ito masyadong malakas pero narinig ito ng lahat. Sinara ni Chester ang kanyang mga kamo at pinalipas ang halos 1 minuto nang matapang itong nagsalita. "Kapag nakalabas na ako dito sa lugar na to, papatayin ko ang buong pamilya mo." Dinaanan niya si Trent at ang mga tagasunod nito. Lahat ay nagulat. Ang threats ng mahinang nerd na ito ay talagang nakakatakot. Dumura si Trent sa sahig nang bumalik ito sa wisyo. "Hayop ka, tinatakot mo ba ako?" Tumakbo ito palapit para suntukin si Chester pero pinigilan ito ng babaeng gwardya. Hinayaan niya na muna ang lahat hanggang sa maghating gabi. Patay na ang mga ilawa, oras na ng pagtulog. Matutulog and asa na si Daryl nang biglang may narinig siyang mga yapak. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata, bakita nito sina Trent, at ang mga tauhan nito na papalapit sa higaan ni Chester, may mga hawak ito makapal na hemp ropes. Papatayin nila si Chester. Talagang nakakatakot ang sinbabi ni Chester, dahil mukhang hindi siya nagbibiro. Nababahala si Trent kapag nagbigay ng threats ang nerd na kagaya ni Chester. Kaya naman napag-isipan nito na patayin na lang si Chester. Normal naman ang pag-aaway sa loob ng presinto, dahil madalas ay walang nagbabantay. Agad na sinunggaban ito ni Trent habang sinasakal gamit ang rope. "Ikaw, di ba napakagaling mong manakot? Gusto kong marinig na gawin mo ulit ngayon. Pero papatayin muna kita." Hinihingal na si Chester at namumutla ang mukha nito. Nahirapan itong makagalaw dahil mas malakas sa kanya si Trent, pero kung magtatagal pa ito ng 1 minute ay siguradong malalagutan na ito ng hininga. Napangiti si Daryl sa kinahihigaan at nagbilang muna ng 45 segundo bago tumayo na para bang tinatamad.
Pakihinaan naman ng boses nyo, natutulog na ang mga tao. Nakangiting sabi ni Daryl. Nakarolyo na ang mga mata ni Chester at puti na lamang ang nakikita. Huwag ka mangialam dito, walang kinalaman to sayo. Pananakot ni Trent. Napailing si Daryl. Guys, kanina nyo pa siya binubuli pero ayaw nyo pa rin tantanan. Hindi ko na kayang magpigil pa. Sumuntok ng 2 beses si Daryl. BM! BM! Agad na nawalan ng malay ang 2 malalaking lalaki. Ano? Bakit napakalakas niya? Sa Trent, na hindi na nagbigay atensyon kay Chester ay nag-utos, hulihin niyo siya. Isa lamang siya, ano pang inaantay nyo? Sabay-sabay na sumugod ang grupo. Nakangiti na sumugod rin si Daryl. Parang cannonballs ang mga suntok nito, at nasa sahig na ang grupo na dumadaing sa sakit makalipas lamang ng kalahating minute. Daryl, ikaw, na mamawis na sabi ni Trent. Madami ang pasa sa mukha nito, pero bakit ang pabigat na manugang na ito ay sobrang lumakas sa loob lamang ng ilang araw? Level 2 master lang ito noon, pero biglang naging level 4 meter kagad. Narinig ng babaeng guwardya ang kaguluhan at nagulat ito. Natalo si Trent. Kinusot pa nito ang mga mata upang makasiguro. Martial arts champion si Trent at walang sino mang nagtatangka sa loob ng presinto na ma-offend ito. Paanong nabugbog ito ng sobra? Hindi makapaniwalang tiningnan ng guwardya si Daryl. Hindi ordinaryong tao ang magnanakaw na ito. Isa pang manggulo ka, makakatikim ka ng bugbog sa tuwing makikita kita. Lumapit si Daryl kay Trent para bigyan ng huling sipa. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.